Everybody say, trust God. Alam niyo po, trusting the Lord is the greatest expression of our faith. When we believe in the Lord and we claim to believe that we are believing and trusting in the Lord, naniniwala rin tayo na ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangailangan ng pagsuko. When you trust God, you are surrendering your need to understand. Pag naniniwala ka, may mga bagay kang hindi naiintindihan sa Panginoon, pero kapag sinasabi mong you trust God, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa kakayanan ng Panginoon, kaya nyo po isinusuko yung inyong desire na maintindihan ng lahat ng bagay. Kasi kung kada liko, kung kada delay, kung kada detour ay nangangailangan tayo ng explanation, mahihirapan po tayong buong-buo nating maipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. If I may put it this way, hindi mo mapagkakatiwalaan ng Diyos hanggat nagdidemand kang maunawaan ang Diyos. Kung ang nais mo, lagi siyang naiintindihan sa lahat ng kilos at galaw ng Diyos, mahihirapan po talaga tayong magtiwala sa Panginoon ng ating buong puso. Sabi nga ng Proverbs 3 verse 5, trust the Lord with all your heart. Sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Alright? Trust the Lord with all your heart because trusting God is very important because our life will not always explain itself. Kaya kailangan mo magtiwala sa Diyos kasi may mga season sa buhay mo na darating na mako-confuse ka. May mga timing na parang ang bagal-bagal. May mga pintuang parang laging nakasarado. Pero nire-remind tayo ng Panginoon ngayong araw na ito na ang Diyos ay may nakikita na hindi mo nakikita. In fact, kung titignan niyo po ang Biblia, makikita niyo na minsan ang mga ruta na gusto ng Diyos na tahakin natin ay hindi lagi pinakamabilis, hindi laging pinaka-efficient, hindi laging pinaka-logical. In fact, kabaliktaran. Minsan yung ruta ng Diyos laging mahaba, minsan yung ruta ng Diyos laging mabagal, at kapag titignan mo, napaka-inefficient. But again, may nakikita ang Diyos na hindi nakikita ng tao, kaya kailangan nating magtiwala sa Kanya. Okay, yan po ang context ng Exodus 13. Ang Exodus 13 po, ikinento po sa atin itong nation of Israel nakakalaya lamang po mula sa generation of slavery mula sa Ehipto. Now, kung last Sunday pinag-usapan natin ang isa sa pinakamatinding milagro na ginawa ng Diyos, kung saan hinati ng Lord ang dagat na pula. You still remember kung kayo po'y nandito, no? Hinati ng Panginoon yung Red Sea para sila ay makatawid. Na imposible. Sa English, impossible. Okay? So yung Red Sea, impossible at impossible. Walang makakatawid talaga. Imposibleng matawid. So ibig sabihin, ito ay isa sa mga highlight ng deliverance ng Panginoon sa kanila sa Exodus 14. But you have to understand, we are now in Exodus 13. At agree ba kayo, bago 14, 13 muna. So ibig sabihin, kung yung Exodus 14, hinati yung dagat na pula, sa Exodus 13, hindi pa nangyayari yun. So ibig sabihin, pag tinignan mo yung buong context, lumaya ang nation of Israel, pero wala pang kahit anong dramatic na miracle na nangyari sa kanila. Wala pang Red Sea, wala pang manna from heaven, wala pang water from the rock, wala pang Jericho wall na bumagsak. Ibig sabihin, wala pang nangyayaring dramatic miracle, pero hindi ibig sabihin walang ginagawang powerful ang ating Panginoon. In fact, makikita po ninyo sa storya ng nation of Israel na yes, pinakain sila ng Panginoon nung nagugutom sila. Yes, pinainom sila ng Panginoon nung nauuhaw sila. Pero ang pinakaunang milagro ng Diyos ay hindi provision. Ang unang milagro ng Panginoon, direction. Kasi bago ibigay ng Lord ang kanilang pangangailangan, gusto muna ng Lord maging malinaw kung ano yung direksyon na dapat nilang tahakin. Kaya sa mga sabik na sabik dyan sa milagro, pero ayaw nyo ng guidance ng ating Panginoon, this is a lesson in and of itself. Minsan gusto natin yung pangako, pero ayaw nating sundan ang guidance ng ating Panginoon. But let me tell you this, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you're not prepared for it. Ayaw natin na yung blessing ay maging burden, kaya kailangan natin ng gabay at guidance mula sa ating Panginoon. Okay, ibig sabihin,
Bago dumating yung mana, direction muna ang kailangan nila. Bago dumating yung tubig, direction muna ang kailangan nila. Bago dumating yung provision, direction muna ang kailangan nila. Bakit? Kasi pinoprotektahan sila ng Panginoon sa bagay na hindi pa sila handa. Let me prove that to you. Verse 17, sabi ng Bible, when Pharaoh let the people go, I love this part, highlight this part. God did not let them on the road through the Philistine country, everybody read, though that was shorter. So notice, sabi ng Biblia, lumaya na sila, pero kahit pala malaya ka, kailangan mo pa rin ng guidance. Kasi ang freedom na walang guidance is not freedom at all. If you cannot say no to ungodliness, will you call that freedom? No. When Pharaoh let the people go, meaning malaya na sila, and yet sa kabila ng kanilang freedom, inayaan pa rin nila ang Panginoon na maging leader nila, na maging GPS nila, God's positioning system. That they allowed God to guide them. Ano daw ang sabi ng Scripture? God did not lead them on the road through the Philistine country. Highlight this part. Though that was shorter. Pansinin niyo mga kapatid ha, meron palang daan na maiksi. Meron palang daan na mabilis. Pero kahit na may daang mabilis, kahit may daang shortcut, kahit na may daan na mas convenient, hindi hinayaan ng Diyos na doon sila dumaan. In fact, kung titignan nyo ang Asian map, pakita mo nga yung map na, actually, from Egypt to the Promised Land, it will only take them 11 days to go through it. Saan ang daan? Pinakamabilis na daan is the coastal road, the way of the sea. Meaning, kung dadaan po sila mula Egypt all the way to Canaan, at hindi po sila dadaan ng disyerto, mas mabilis silang makakarating. At tignan nyo yung mapa, mas maganda pa view pag nandun ka. Since it is a coastal area, tinatawag nila ito nung unang panahon na way of the sea, pero base sa verse, makikita nyo na itong coastal area na to is actually a Philistine country. Okay? At dahil Philistine country sila, anytime pwede silang mapasabak sa gera. Kaya isa sa mga reason ng Panginoon, hindi natin sila pwedeng padaanin dito. Pwede, pero hindi ibig sabihin makakabuti. Anong ibig ko sabihin? Yung pinakamabilis na daan, hindi lagi yun ang pinakaligtas na daan. The shortest is not always the safest route. Kaya sa mga nagmamadali dyan, amen? Hindi porket mas mabilis kang makakarating sa promotion, mas mabilis kang sasagutin, come on, ay laging yun ang pinakaligtas at pinaka-safe na route. In fact, kung titignan nyo yung isang mapa, ang Diyos, binigay sa kanila yung mas mahabang ruta ng wilderness. Pinaikot sila ng ating Panginoon. Bakit mo papaikutin kung pwede namang shortcut? Unless may nakikita ang Diyos na hindi nila nakikita. Amen? In fact, kung titignan niyo po yan, actually medyo mali lang yung arrow, AI lang kasi yan. Doon yan talaga galing sa unahan na blue, tumago sila rito, tumawid ng Red Sea, umikot hanggang Jordan, and then patawid ng Canaan to Jericho. And kung titignan niyo, sumahin niyo po yan, approximately 200 kilometers away. Mas malayo pa Baguio. Kung magsasasakyan sila, lalo kung may T-Plex, 3 hours lang makakarating sila. Pero inabot po sila ng 40 years. So bakit iaalaw ng Lord na yung 11 days na walking distance at yung 3 hours drive ay papaabuti ng ating Panginoon ng 40 years? Bakit? Kasi hindi porket nagbago na sila ng address, na-realize na nila kung anong identity nila. We realized that they were out of Egypt, but Egypt was not out of them. They were out of bondage, but bondage was not out of them. So this is not a geographical issue. This is a readiness issue. Alam ng Panginoon na hindi pa sila handa na lumaban doon sa mga Philistines. Hindi sinasabi ng Lord na hindi nyo deserve ang Kanaan. Hindi sinasabi ng Lord na hindi nyo deserve ang Promised Land. Ang sinasabi lang ng Panginoon, hindi pa kayo handa sa gera. Hindi pa kayo handa sa labanan. So ano ang ginawa ng Lord? In-adjust ng Lord yung proseso, pinahaba niya yung lakbayin, pero hindi ibig sabihin kinancel niya ang kanyang pangako. Tuloy pa rin ang pangako. Amen? Ano ang reason ng Diyos? Nasa 17 pa rin. Basahin natin. When Pharaoh let the people go, God did not let them on the road through the Philistine country. Although yun ay mas maikse. Next. Anong reason? For God said.
if they face war, kung makakaharap sila ng gera, they might change their minds and return to Egypt. Interesting, na? Pansinin nyo, una sa lahat, sino nagsabi? Ang Diyos. Posible ang mga Israelites sinasabi nila, kaya na namin, equipped na kami, 40 years kami naging alipin, hawak namin martilyo, ano ba naman yung mga Philistines niya, kaya namin siya. But just because you hold a knife doesn't mean you can fight. I mean, hindi porket kaya mong humawak ng weapon, ibig sabihin kaya mo nang makipaglaban. And God knows exactly what's happening. Kaya ang sabi ng scripture, Diyos mismo ang nagsabi, teka lang, wag natin silang padaanin sa mas malapit na ruta kasi kapag sila'y naka-encounter ng gera, kasi yung way of the sea is actually a Philistine country, pwede silang ma-discourage, magbago ang isip, at bumalik ng Egypt. Ano ang sinasabi ng Lord, if I can paraphrase it? Ayaw ng Lord na i-expose sila sa isang laban na hindi sila handa. And that was not cancellation of the promise, that was not a rejection of the promise, that was mercy at work. Gusto ng Lord ipakita sa kanila na may awa ang Diyos sa kanila. Ibang-iba sa atin kasi tayo, gusto natin lagi yung mas mabilis na ruta, pero ang sabi ng Lord sa kanila, hindi. Alam kong may mas mabilis na daan, pero gusto kong mas malakas kayong bansa pagdating nyo doon sa promised land. Mukhang delay pag tinignan mo on the outside, pero protection niya ng ating Panginoon. Mukhang inconvenience on the outside, pero protection niya ng Panginoon. Mukhang closed door on the outside, but God was protecting you for a terrible mistakes. May nakikitang battlefield ang Panginoon na hindi ka pa ready. So trust the Lord with the route. Pag tinignan mo yung promotion, appealing. Gusto mong kuhanin agad. And yes, that promotion is good, but are you ready for the pressure? Yes, that relationship looks appealing. Ang ganda niya, ang pogi niya. Feeling ko bagay kami. Pero just because you want that relationship, it doesn't mean you are ready for the responsibility. Many years ago, dito sa church, doon pa sa lumang church natin, habang naglalakad ako, meron ako nakitang isang Alive Kids member natin na nagbubukas ng magazine na pang-wedding. Ano yung magazine na pang-wedding? Ano kapag kasi nagbabasa ka ng magazine na pang-wedding, kahit wala ka pang jowa, gusto mo na magpakasali. O, kasi nga, pag tinignan mo, ang ganda ng wedding gown, ang ganda ng wedding cake, ang ganda ng mga paraphernalia, so to speak, para ikaw ay maigasal. And pagdaan ko, sabi niya sa akin, Pastor Stephen, I want to get married na at the age of 3. 3 years old. And yet, pag tinitignan niya yung magazine, parang gusto niya na magpakasal. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tinitignan mo yung picture ng wedding, parang ang ganda tignan. Pero hindi niya nare-realize yung responsibility of getting married. So minsan, attracted tayo sa picture ng wedding, sa picture ng relationship goals, pero alam ng Lord kung ready ka na for the responsibility. And sometimes God would preempt or block, no? Hahadlangan ng Panginoon yung mabilis na ruta, yung mabilis kang sagutin. Come on now. Parang walang mga single dito, ha? Amen. Para ma-realize mong hindi ka pa ready for the responsibility, what God is trying to say is this: totoo ang pangako ng Panginoon, pero teka lang, ready ka na ba sa proseso? Yung iba naman, alam kong ready na kayo. Bilisan nyo naman. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung pangalawa. But this is fascinating. Nakbalik mo nga yung verse 17. Kung titingnan yung verse 17, sabi na scripture, when the Pharaoh let the people go, watch this, God did not lead them on the road through a Philistine country. So one of the reasons kung bakit hindi inalaw ng Lord na tumawid sila, because that way of the sea is actually a Philistine territory. Fasten your seatbelt. Now, Philistines. If you know your Bible, alam nyo na ilang beses nakalaban ng mga Israelites ang Philistines. I mean, this is in Exodus chapter 13, but many books later, alam natin that Samson fought the Philistines. King Saul fought the Philistines. David fought the Philistines and they won. Now, think about this. Why would God delay a battle na lalabanan pala ng mga Israelites in the future, pero ayaw ng Diyos na labanan nila ngayon sa Exodus 13? You know why? Kasi may mga future assignment ang Lord na alam niyang hindi ka pa ready sa season na ito. So sometimes God would block the enemy, hold that war, because God knows you're not ready for it. Pero pagdating ng panahon na ikaw ay naging handa, katulad ni Samson, ni King Saul, at ni David,
Darating ang araw na parang ikaw si David. Gamit lang ang slingshot, and you can defeat a 9'6" Goliath, Philistine warrior. What I'm trying to say, mga kapatid, is this. Philistine was their future assignment, pero alam na ni Lord, is not your current season yet. So listen, hindi lahat ng open door, God door. Hindi lahat ng mga faster option, God option. Hindi lahat ng blessing, opportunity. At hindi lahat ng opportunity, assignment mo. That's why we need discernment and trusting the Lord. So makikita nyo mga kapatid, so kung binawalan ng Panginoon na malabanan nila ang Philistine, ibig sabihin gusto silang i-preserve ng Panginoon para sila'y mapunta ng Promised Land. Gusto ng Lord maranasan nila at hindi ma-preempt yung magandang pangako ng Diyos sa kanila. Are you following so far? So ibig sabihin, listen to me, camera to please. Ibig sabihin, when God called you to be free, He doesn't just want you to go there in the Promised Land. He also wants to preserve you so that you will not go back to Egypt. Because it's one thing to desire the Promised Land, but it's another thing, pagdating ng Goliath, ng gera, ng Philistine territory, ay babalik ka rin doon. Kaya sabi ni Lord sa kanila, kung makaharap yan ng gera, baka magbago yan ng isip. Balik mo nga yung verse, anak. They might change their minds, at baka bumalik sila ng Egypt. Na pagbabasahin mo ngayon, parang may undertone si Lord na, alam kong takot sila. Alam kong hindi sila ready. Pero hindi Israelites ang nagsabing takot kami sa mga Philistines. For what it's worth, baka nga sinasabi nila, kayang-kaya namin eh. Pero maaaring hindi nila inaamin, pero alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang tunay nilang kondisyon. Maaaring hindi nila binabangkit yung takot, pero alam ng Panginoon na yung takot na yan ay nag-i-exist. So God was literally not just guiding them towards the Promised Land, He was guiding them based on what He know that they are prepared for. Kasi iniiwasan ng Lord na masira sila, iniiwasan ng Diyos na bumalik sila, iniiwasan ng Panginoon na hindi nila makamit ang Promised Land. Alam nyo, pag kayo ay nagdadrive, no, dito sa Pilipinas, maaaring sa ibang bansa kasi usually Google Maps, no, tayo dito Waze because in Waze we trust. Okay? Pagka nagdadrive po kayo sa Waze, no, may settings po ang Waze, let me just read for you. May setting ang Waze sa navigation part kung saan pwede mong i-on yung avoid toll roads. Meaning, pag clinic mo yung avoid toll roads, iiwas ka ng Waze sa daan na may toll gate, may fee. Okay, so kung ayaw mo magbayad, pwede ka makalibre. Say, pupunta ka ng Bulacan, nilagay mo yung avoid toll roads, malamang idadaan ka sa MacArthur. Nga lang babalik ka sa traffic kasi nga, I shall return. Balik kayo sa history. May isa pa rito, avoid freeway. Ibig sabihin, kung ayaw mo naman ng highway, pwede mo i-click to, hindi kanya pwedeng motor ka. At hindi pwede kasi nga, naka 160cc lang, hindi qualified dun sa expressway. So pwede mo i-click yung avoid freeway para hindi ka makadaan doon. Pwede mo ding avoid yung ferry kasi hindi ka naman bangka. Ganyan. So avoid. Alas 3 na, sorry ha. Okay, so avoid toll roads, avoid ferries, avoid freeway. So pag clinic mo yan, i-redirect ka ngayon ng ways. Parang si Lord, no? Because God's ways are higher than our ways. Okay. So, pwede mong ilagay avoid toll roads, avoid ferry, avoid freeway, pero hindi ibig sabihin makaka-avoid ka sa traffic. Right? Pero alam mo, ang Panginoon, siguro kung si Lord parang ways, magdadagdag siya sa dulo. Avoid distraction. Amen? Because God wants you to avoid distractions. God wants you na hindi mailaban o maisabak sa isang gera that is not winnable because God knows you're not prepared for it. Either you are too immature for it, too young for it, too emotional for it, too prideful for it. So God will sometimes do that to you. Which made me very grateful, honestly. Sabi ko nga kay Lord, Lord, ang bait mo talaga, no? Na-realize ko, ilan kayang mga disgrasya ang pinigilan ng Panginoon mangyari sa akin na wala akong kaalam-alam. Ilang kayang relationship ang hinarangan ng Panginoon na mangyari? Yung nasa high-hello stage pa lang kayo, hindi na nasundan. Ang blinak ng Panginoon because God knows it might ruin your testimony.
Ilan kayang opportunity ang dinelay ng Panginoon? Ilan kayang pintuan ang sinara ng Panginoon? Kasi alam ng Panginoon na hindi pa tayo ready dito. Naalala niyo po ba nung nawalan kayo ng trabaho, para kayong mawawala sa katinuan? Kasi hindi niyo maintindihan, bakit ako na-reject? Bakit hindi ako tinanggap? Pero what if yung pagkaka-reject mo sa trabaho na yon is God protecting you from future stress? O kaya naman God protecting you for the destruction of your family kasi alam ng Panginoon na that job could ruin your family. Minsan, hinahabol natin yung mga taong umaalis, pero what if inahayaan ng Lord na umalis yung mga tao na yon because God wants you to save your peace? What if minsan inaalaw ng Panginoon na mawala yung opportunity na parang lumipad na lang siya na parang wala, pero protection ng Lord yun sa iyong integrity? What if sinara talaga ng Panginoon yung pintuan, dinelay talaga yon because He wants to save your calling? Sa unang tingin, parang bumabagal ka, parang nauuna sila, parang pakiramdam mo malaking setback. Pero sa mata ng Diyos, He is saving you. Delay is not denial. Amen? If God allowed it to be delayed, hindi ibig sabihin cancel na ang pangako. He's not denying you of the promised land. Amen? Yun nga lang gusto ng Lord that you are ready and prepared kasi maganda ang pera. Shout out sa mga may gusto ng pera. Amen. Baka nagtitake notes yung angel, marinig kayo. Money is good. Sabi nga natin, we need cash. Money is good, pero kung yung pera naman, pag nakuha mo too early, ay magpi-finance ng weakness mo sa gambling, weakness mo sa pornography, sa babae. Come on now. Why would God allow it to happen in the first place? Maganda siya, pero pag immature ka to handle it, baka lumipad lang to at ang ending magkautang-utang pa tayo. Maganda ang promotion, pero pag masyadong maaga, baka mag-create ng pride at lasunin ang iyong puso. Maganda ang influence, pero ready na ba tayo? Kasi pagka ikaw ay may influence, lahat i-scrutinate and it becomes your insecurity. Are you getting what I'm saying, mga kapatid? Marriage is good. Relationships are good. Pero pag masyadong maaga, pwedeng mag-cause ng unnecessary pain. Hindi porke kasi ready na tayo sa stage, ready na rin tayo sa criticism. Hindi porke ready na tayo sa wedding, ready na tayong mag-sacrifice. Hindi porke sinasabi nating ready na tayong lumago, ay ibig sabihin, ready na tayo sa pressure. God knows exactly how prepared are you. He knows your strength, but He knows your weakness too. So sometimes God would give you a route that is illogical, inefficient, but it doesn't mean it will not bring you to your destination. Kaya sabi ng verse 18, let's continue reading. So dahil yun ay Philistine territory, kahit maiksi siya, sabi ng verse 18, so God led the people, highlight this part, around the desert by the road toward the Red Sea. Pakita mo nga yung mapa, anak. So, dahil ayaw ng Diyos, yung second map please, no, ayaw ng Diyos na dumaan sila doon sa way of the Red Sea dahil nga Philistine territory. So, imagine this, technically speaking, dito sila nagsimula, no? So, God allowed them to go around the desert, tumawid ng Red Sea, around the desert, there. And nagpaikot-ikot sila rito hanggang tumawid sila doon sa may Jericho. Gets nyo, mga kapatid? So, balik mo yung verse, anak. So, ang sabi ng scripture, so God, sino nag-lead sa kanila? It was God. So, hindi sila nagpaikot-ikot dahil nakinig sila kay Sarah G. Okay, nagpaikot, if you know, you know. Nagpaikot-ikot sila because it was the Lord who led them. Everybody say around. Now, here's the thing. Pag around, ibig sabihin hindi direkta. Pag around, ibig sabihin mas mahaba. Mas inconvenient. Ibig sabihin, if you will go around, it takes more time. And if it takes more time, it feels like inefficient yung ruta. It feels like nagsasayang kami ng gasolina. Nakakahiya pa dun sa mga kalaban namin. Bakit? Kasi going around feels like sometimes, balik mo yung mapa, anak, going around sometimes feel like you're wasting your time. Why would we spend 40 years for a 200-kilometer journey? It looks like a wasted time. But let me tell you this, a surrendered season to God is not a wasted season. Basta yung season, surrendered sa Diyos, ibinigay sa Diyos, lalong-lalo na kung led by God. It's not a wasted season. Mas mahaba ang ruta, pero mas matalino yung ruta na yan.
Amen? Mas mabagal yung ruta, pero yung purpose ng Diyos mas malalim. Kasi alam ng Diyos, wala na sila sa Ehipto, pero yung mindset ng slavery nasa kanila pa rin. At pagdala-dala nila yung mindset na yan ng slavery doon sa Promised Land, ituturing nilang Egypt ang bagay na pangako ng Panginoon. So kung ako tatanungin ninyo, okay lang na malayo, basta kasama ang Diyos. Kesa maiksi nga, pero hindi ko naman kasama ang Panginoon. Okay na sa akin yung mabagal na kasama ang Panginoon, kesa doon niya ako sa mabilis, pero hindi ko naman kasama ang Panginoon. God's route is not always the fastest, but God's route is always the safest. Amen? Inalaw ng Panginoon na dumaan sila doon sa wilderness because God wants to transform them. So God was not just moving them geographically, God was moving them because He wants to transform them. In fact, doon nila sa wilderness natagpuan ng Red Sea. Doon nila sa wilderness natagpuan ng gutom at uhaw. Doon nila sa wilderness naranasan ng init at lamig. At kung hindi sila dumaan sa wilderness, hindi madedevelop yung dependence nila sa Diyos. Kung hindi sila dumaan sa wilderness, hindi nila makikita na ang Diyos natin is a miracle worker, a promise keeper. That even though you don't see it, God is working. Even though you don't feel it, God is working. Why? Because doon sa wilderness, nakita nila na tinuruan sila na sumunod sa Diyos. Doon sila natutong mag-worship. Doon sila natutong maging pasensyoso. Kasi sa Egypt, ang sinusunod nila, paraon. Sistema ng paraon. Sistema ng Egypt. Kung anong oras gusto ng Egypt gumising sila, doon sila gigising. Pati worth nila, dinidiktahan ng Egypt. Pero doon sa wilderness, ang identity nila is attached to God's presence. Sa Egypt, pag iinom sila, doon sila pupunta sa river ng Nile. Pero sa wilderness, kahit walang pure gold, nag-provide ang Diyos ng tubig gamit ang bato. Because God says in Isaiah, your God has the power to make rivers in the desert. Can you just appreciate that? Rivers in the desert, come on now. Because walang imposible sa ating Panginoon. Sa Egypt, controlled ang schedule nila ng slavery. Pero sa wilderness, every steps are ordered by God. Because God was with them. Kaya nga sabi ng Lord, sabi ni Moses sa kanila years later, nung nandun na sila sa kalagitnaan ng wandering in the wilderness, sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, remember, everybody say remember? Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. If I may rephrase, i-contextualize natin, do you remember how the Lord led you all the way in the pandemic for 3 years? Do you still remember that moment? Do you still remember noong 2020, sabik na sabik ka sa Word of God? Do you still remember that moment that you are desperate for survival? It was the same instant na sinasabi ni Moses, teka lang, alam kong puro blessing na nakukuha nyo ngayon, pero naaalala niyo yung mga panahong nasa wilderness tayo? At kung paano tayong tinulungan ng Lord na makasurvive for 40 years? Look at the screen. For what reason? Next slide. To humble and test you in order to know what was in your heart. What does it mean? Hindi nagpa-power trip ang Diyos. Nung sinabi niyang, sige, magpakasasa kayo sa wilderness. No, may purpose ang Diyos. The purpose is deeper. And that purpose is what? God wants to humble them. God wants to test them because those circumstances will reveal your heart. Storms in your life will reveal what's in your heart. Challenges in your life will reveal what's in your heart. And those wilderness experience was God's way of humbling and testing what's in their heart. Ibig sabihin, hindi sinayang ng Panginoon yung wilderness season. Ginamit niya yung wilderness season para i-reveal ang tunay na laman ng puso nila. Di ba nakakilala ka sa Panginoon sa panahon ng pandemic? Di ba nakilala natin at kumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng wilderness? So ibig sabihin yung ruta ng pandemic, yung ruta ng wilderness, yung ruta na mahihirap, inahayaan ng Panginoon, hindi lang para i-transition tayo. Yun ay transformation ng Diyos. And guess what? You're now serving. Guess what? You're now deeper in your relationship with God. Kung hindi ka dumaan doon, hindi ka ma-humble,
Hindi ka matitest, hindi marireveal ang tunay na laman ng iyong puso. You thought it was your money that is sustaining you. You thought it was your promotion that is sustaining you. You thought it was your company. And guess what? Lahat ng kumpanya halos nagsara. Maraming business ang bumagsak. But thanks be to God, we serve a God who is able to do immeasurably above and beyond. Mabilis lang kasing lumabas ng Egypt. Ang pinakamahirap na part, ang pinakamabagal na parte yung transformation ng puso nila. Amen. Madaling tanggapin si Lord. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero mahirap maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Because deliverance can happen in a moment. But the development requires a process. So if you're just looking for, Lord, ilabas mo kami mula sa Egypt, that's deliverance. But development happened in the wilderness. And it took them 40 years. Maybe it will take you 5. Maybe it will take you 3. We don't know. Pero alam ng Diyos kung kailan ka handa, kung kailan ka ready. Minsan kasi gusto natin makita, Lord, pwede maipakita mo na yung buong plano? Now think about this. Kung pinakita ng Lord, bago sila lumabas ng Egypt, by the way guys, aabutin kayo ng 40 years. Do you think, lalabas pa sila ng Egypt? Ba't pa kami lalabas kung aabutin kami ng 40 years? Who knows? For what is worth, lahat nung lumabas na yun, namatay naman eh. Ang naiwan lang si Caleb and Joshua eh. So technically speaking, sinasabi niya, lalabas kayo pero mamamatay kayo dyan. Kung ipapakita ng Lord yung buong plano, yung buong blueprint, aatras sila in the first place. Kasi yun ang gusto natin. Pero minsan ng Diyos, hindi niya papakita yung buong blueprint. Pero ipapakita niya ano yung next step. Naalala ko nung kinasal kami ni Jenny. No? Married na kami for more than 13 years. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ladies and gentlemen. Naalala ko nung kinasal kami, no? Tinanong ako ni Tatay Tony. Sabi niya, Stephen, tinatanggap mo ba si Jenny bilang iyong asawa sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, in sickness and in health, until death do you part? I do. Sakit kagad ako, I do eh. Baka magbago pa isip eh. Kung pwede nga lang umpisa bago mag-entourage, yun na kagad eh. Di ba? Mas maganda sana. Pero nakakapagtaka nung kay Jenny na, ang bagal. Sabi, Jenny, tinatanggap mo ba si... Parang nagbababala siya. Sure ka ba rito sa papasukin mo? Kilala mo ba yung Steve? Pero nag-I do naman siya. Kahit hindi namin alam kung ano pwede namin pagdaanan. Kahit hindi namin alam kung ano yung mga challenges that we're about to face. Na kung tutuusin, if the Lord showed it to us before we said I do. Now think about, imagine ninyo, halimbawa, Stephen, tinatanggap mo ba si Jenny bilang iyong asawa sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, until death do you part? But wait! Biglang may lalabas na angel. At sasabihin, this is last. At this is last. At ngayong araw na ito, ipapakita ko sa iyo, Pastor Stephen, kung ano ang mga pagdadaanan ninyo sa loob ng 5 taon. I mean, come to think of it, if that happened before we said I do, maaaring hindi kami nag-I do in the first place. That's why you call it commitment. Bakit ka magsisettle sa lalaking hindi kayang i-define ang commitment? Bakit ka parang yung mga nasa harap lang masaya, yung mga nasa likod, oh. Parang dito kasi, doon kasi medyo patanda na rin ng konti, okay? Bakit ka magsisettle sa mga taong di kayang i-define ang faithfulness? Man, because that's why it's called commitment and faith. Because you are saying, I do to something that you don't see. Kaya sabi mo, Lord, I have decided to follow Jesus. What made you decide to follow Jesus? You don't even know what you're going through. Pero nung tumagal na, Lord, I am determined to follow you. Ang hirap pala nito. But I am determined to follow Jesus. That's why you call it faith. That's why the Bible says in 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Kasi kung sight ang pag-uusapan, kung blueprint ang pag-uusapan, madali kang mapapa-oo kapag madali ang ruta. Pero kaya mo bang umuo at sumunod sa Panginoon pag hindi mo maintindihan yung ruta? Kasi si Lord hindi niya papakita ang blueprint, papakita niya, ito ang next step. At ang next step, sa Israelites, hindi sila binigyan ng compass. Hindi sila binigyan ng mapa. God gave them better than maps and compass. You know what's that? His presence. Amen?
Sabi ng Biblia, let's look at verse 20, 21, okay, 20. After leaving Sukkoth, they camped at Etham on the edge of the desert. By day, everybody read? By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night, in a pillar of fire to give them light, so that they could travel day and night. Watch this. Balik kami verse 21 na. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud. Meaning, it was the Lord Himself who became a pillar of cloud by day. And then, a pillar of fire by night. Same presence, different expression. Same presence, different manifestation. Kasi kung naiinitan sila, here comes the pillar of cloud. If they need guidance, here comes the pillar of fire. Kasi kung kandila lang yon, kahit sobrang dilim, pag kandila, makikita mo naman. Pero for 600,000 people, hindi mo makikita. Ang liit na masyado. That's why God, in essence, fabricated a new navigation system, which is called GPS, God's Positioning System. Kasi sabi ng Scripture, every time siguro napapagod sila, nahihirapan sila, pagtingin lang nila sa ibabaw at makikita nila yung pillar of fire. That is a visible reminder for all of them na hindi sila pinabayaan ng Diyos, hindi sila kinalimutan ng Panginoon, at hindi sila inabandon ng ating Panginoon. Amen? So kung kailangan nyo ng pillar of fire by night, here comes the presence of God. Kung gusto mo na pillar of cloud by day, here comes the presence of God. Kaya nga, nung tinawag si Moses, di ba? Ang sabi ni Moses, kapag tinanong po ko ng Paraon, kung sino ang nagsugo sa akin, ano isasagot ko? Ang sabi ng Lord, isagot mo sa kanila, I am that I am. Pag sinagot ko po yan, masasampal ako. Ano ibig sabihin ng I am that I am? What does it mean? I am that I am is like a blank check. You need healing? I am your healing. You need deliverance? I am your deliverance. You need freedom? I am your freedom. You need breakthrough? I am your breakthrough. So that's why His presence become a pillar of cloud if they need shade. And become a pillar of fire if they need heat. Ibig sabihin, parehong presensya, pero magkaiba na expression. And here's the greatest thing about this. Verse 22. And neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night, left its place in front of the people. What does it mean? Hindi sila iniwan ng Diyos. If they feel lost, here comes the pillar of cloud and pillar of fire. Meaning, yung presensya ng Diyos hindi lang kasama nila. Yung presensya ng Diyos ang nagsilbing ways nila. When to turn, what to do, when to walk, when to stay. Notice in front of them, not behind them. Because God was not just your memory. Not beside them, because God is not just your comfort. It was in front of them because God is their navigation system. God is their guide. God is their guide. I know, many of you needs guidance in this house. Marami sa inyo nangangailangan ng anong guidance? How can I decide for this specific challenge or situation that I am in? But God wants to remind each and every one of you, if you hold on to the Lord, if you trust the Lord, He is your guide. Sa panahong natatakot ka, kasama mo ang Panginoon. Sa panahong takot ka, kasama mo ang Panginoon. Sa panahong pagod ka, kasama mo ang Panginoon. Sa panahong parang ang tagal-tagal ng ruta, ang tagal ng promotion, ang tagal ng breakthrough, ang tagal ng miracle, ang tagal na pagalingin ka ng Panginoon, He was there. So God's presence was in front of them to remind them, you can trust me. You can trust God's route. Kasi yung presence of the Lord ang nagdala sa kanila sa ruta na yon. May mas maiksi, pero dinala sila sa mas mahaba. At doon sa mahabang ruta, kasama yung Red Sea. Doon sa mahabang ruta, doon sila nagutom. Doon sa mahabang ruta, doon sila nauhaw. Doon sila nainitan, doon sila nalamigan. At pag tinignan mo ang Red Sea, para sasabihin, diba, sabi nga nila last Sunday, di ba? Ang liit ba ng sementeryo sa Egypt at dinala nyo pa kami rito para kami patayin? Kasi mukhang dead end ang Red Sea, mukhang sinet up sila for an ambush. Pag lumingon sila sa likod, nandun ang Egyptian. Pag tumingin sila sa harap, nandun ang Red Sea. They were literally trapped. And then, God made a way where there seems to be no way. So the Bible says, nung tinaas ni Moses ang kanyang tungkod, hinati ng Panginoon ng Red Sea. So listen to me.
Kung hindi sila pinadaan sa mahabang ruta, walang Red Sea. Kung hindi sila pinadaan ng Panginoon sa mahabang ruta, walang manna from heaven. Walang water from the rock. Walang walls of Jericho. What does it mean, mga kapatid? Yung Red Sea na akala nating trap, yung manna na akala nating challenge, ay parte ng testimony nila. Remember, even Rahab heard. Narinig ni Rahab, we have heard what happened to you. In Joshua chapter 2, we have heard what happened to you nung kayo ay niligtas ng Lord sa Red Sea. Even the non-believers were able to hear the magnificent thing that God did. So, kung hindi sila inalaw ng Lord na dumaan sa mahabang ruta, wala silang testimonying pangahawakan. Kung hindi ka idadaan ng Lord sa wilderness, sa sakit, sa tragedy, sa difficulty, wala kang magiging testimony. Amen. So, I believe with all my heart, if you will trust God's route, yung paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon ay magiging testimony mo years from now. Hindi ka pinapahirapan ng Diyos, hinahayaan ng Lord na dumaan ka sa challenge and difficulty because someday, somehow, yung parehong challenge na dinaanan mo ay parehong magiging source ng iyong testimony. It is now a test. But when you trust God's route, it will become your testimony. It is now a mess. But if you will trust God, your mess will become your message. Your test will become your testimony. Hallelujah! If you will trust God's route. Sabi mo sa katabi mo, trust God's route. Pagkatiwalaan mo, amen, hindi tinanggal ng Lord ang Red Sea kasi parte yun ng ruta. Yun ang testimony nila. So I don't know who is this for. Sarado ba ang pintuan? That is going to be part of your testimony. Unexpected man ang delay, that is going to be part of your testimony. Mabagal man ang season, magiging parte yan ng testimony mo. God is not blocking the route. It's part of the route. Kasi pag dumaan ka sa shortcut, mas mabilis. Pero hindi ka mauhubog. Pag dumaan ka sa shorter route, mas madali, pero hindi mo makikilala ang Diyos. Kapag iniwasan mo yung sakit, di maiiwasan mo yung milagro. That's why God would intentionally allow you, pero hindi ka niya iaalaw na dumaan doon na hindi ka niya kasama. Because every time you look up and you see that pillar of cloud by day and pillar of fire by night, it is a reminder. Yes, God allowed me to go through the wilderness, but every time I look up, when I look to the heavens, I ask, where does my help come from? My help comes from the Lord. It is a reminder for you, my friends and family, na hindi ka pinabayaan at iniwan ng ating Panginoon. Hindi ba totoong-totoo ang Biblia? Sabi ng Hebrews, I will never leave you. I will never forsake you. I will never abandon you. In fact, let me be accurate. In the Greek, yung sinabing, I will never leave you, is 5 times ng intensity. So in the Greek, it was actually like this. I will never, 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 never leave you. I will never, 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 never forsake you. I will never, 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 never abandon you. You are going through a wilderness right now, but I'm still with you. Look in front of you. There's a pillar of cloud by day. There's a pillar of fire by night. I'm still here. Even though you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid. Why? Because God is with me. He is with you. Sabi mo sa katabi mo, God is with you. God is with you. God is with you. God is with you. Hindi ka lang dinadala ng Lord sa Kanaan, hinahanda ka ng Panginoon sa Kanaan. Hinahanda ka ng Lord sa promised land. Would you trust Him? Would you trust His route? So now, are you willing to change your prayer right now? And say, Lord, not my will, not my way. I trust your way. I trust your will. It seems like inefficient. It looks illogical. It seems a delay. But I will trust your route because I know my God is with me. Amen. Amen. How many among you ang nangangailangan ng miracle? Taas kamay. Well, guess what? The God that you serve is a miracle worker. Sino rito pinakakuha ng Panginoon? Guess what? Your God is a promise keeper. Even though you don't see it, He's working. Even though you don't feel it, He's working. He never stops working.